The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan ng mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama po natin ang ating pinagpipitagang punong barangay, Cap Dondon Francisco. Salamat, Kags Butch. Salamat sa mga councils at sa inyong mga constituents, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Hello. Hello po sa inyo at kamusta naman po ang atin pong nagdaang linggo? Kags Mai, saan ka man Kung naroon? nasan man po kayo? Saan ka man? Si Kags Mai, nagpakita lang ng isang beses na wala na naman. Oo. Kaya nga po nakakatawa po Sinta. last week, Kags Butch, ano? Hindi rin po talaga makasagot sa atin Yes. si Kags Marie kung nandito po siya. Uh, Pero alam naman po natin, very busy po siya ngayon. Lalo na po, 2 linggo na lamang, Kags Butch, election day. Ito, si Cap Dondon, magiging busy to. Opo. Actually, ano na eh, random na eh. Kahit walang, sa Mandaluyong kasi medyo hindi naman ganun ka, ang local, pero yung, syempre, yung national, iba yung, namin sa national dahil may tumatakbong medyo malapit tayo, hindi natin pwedeng pabayaan. Sa Paranaque naman, Cap, report ko lang na sa national hindi masyado, wala namang mainit sa national masyado eh. Except sa Gudo Kanchawan, di ba? Pero sa lokal, yun, medyo mainit-init ang aming congressional race. Oo. Sapagkat kung maaalala ninyo, naging guest natin dito yung isang congressman na tumatakbo sa Paranaque. At bukas naman, magiging guest naman sa isang show din sa GNN, ang isa namang katunggali niya na incumbent congressman. Kaya kaya itong GNN naimbita yung dalawang congressman naglalaban. Pero for the first time ever sa history ng Pilipinas, dalawang nakaupong congressman maglalaban. Kasi congressman yung isa ng party list. At congressman naman yung isa ng Paranaque. Kaya yun ang talagang pinag-uusapan. 2 weeks to go bago mag-eleksyon. At least patas ang GNN, di ba? Yes, Parehas yes, kinuha, lahat. di ba? Yan ang maganda doon, patas. Oh, at ito nga, malalaman nyo rin mamaya dito sa survey na i-report ni SKMI kung talagang patas ang GNN. Meron lang ho akong i-report sa inyo. Opo. Meron, gusto niyo po ba muna unahin? Ay, hindi. Kags Butch, Kailangan to. Sige po. Ito yung proof. Opo. At yun nga po mga kabarangay, gaya nga po ng nabanggit po ni Kags Butch ay medyo umiinit na po ang labanan sa atin pong both sa local and national dahil papalapit na po ang ating eleksyon sa May 12, 2025. Kaya nga po ngayon, dumako po muna tayo sa national politics dahil nagpalabas na po ang SWS, Okta at Pulse Asia ng kanila pong latest senatorial surveys ngayong linggo. At nangunguna po dyan si Senator Bongo, 2 weeks leading up to the May 12, 2025 national and local elections. Ito po ang resulta ng ating April senatorial survey. Ang nangunguna po, gaya po ng nasabi natin, kay si Senator Bongo. Kasunod po ay si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Bong Revilla, Lito Lapid, Ping Lacson,
Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Abby Binay, Camille Villar, Manny Pacquiao, Willie Revillame, Ben Hura Abalos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Francis Tolentino, Amy Marcos at ang panghuli po ay Philip Salvador. Kap, nais niyo pong mauna sa inyong reaction sa National Senatorial Service po natin. Tulungan natin yung yung sa tingin niyo pong well, survey lang naman po kasi to, no. We cannot we cannot say na eto na yun. This is just a survey. May mga taong hindi naman na-interview, ilang naman niyang sinasurvey. Though science po yan, statistics or parang meron pinag-aaralan po ito. Pero siyempre, iba pa rin yung pulso talaga ng mamamayan na makikita sa araw ng eleksyon. Yes po, Kap. Yun. Madalas po, nagkakagulatan na lamang po tayo sa araw ng eleksyon, na bigla na lamang po nagbabago yung resulta po ng mga... Minsan, malakas sa survey, malakas, pero meron nangyari na yun eh. Hindi ko lang maalala kung sino vice president o president. Malakas, tapos biglang natalo. Opo. Di ba? Humabol yung pinaka nasa almost sa dulo. So, yun yung yun yung mga hindi natin akalain na pwedeng mangyari pagdating sa mga survey. Mindsetting nga lang, yun ang opinion ko po yun. Ayoko sana ng mga survey kasi mindset parang nai-impluwensya ng survey. At total naman, Llamadista man naman sa salitang karerista. Llamadista pa naman yung mga karamihan ng Pilipino, hindi man lahat, karamihan. Tapos pag nakikita, uy, Llamado si ganito, si ganyan, dito na lang kami po, bebet, ganon. Tingnan ho natin, base dun sa background at sa credentials nung tumatakbo. Yun po dapat ang mahalaga. Ako naman, Kap, sa tingin ko naman po, ang maganda po siguro natin gawin sa ganito pong resulta ng mga survey ay tingnan po natin kung sino-sino po ito pong nasa top 12 po natin na senatoriables at dun po natin gawing basehan kung sino po yung mga titignan natin na karapat-dapat na iboto po natin at kung meron pa po tayong ibang mga napupusuang kandidato ay talagang gawin po natin yung part natin na mag-research kung ano po ba yung mga plataforma nila, kung ano po yung mga nais nila ipatupad pag sila po ay nanalo at naupo po sa pwesto. Ayan, maraming salamat, Kap tsaka SK May. Ako, iba naman yung take ko dito kasi alam nyo, itong 40 state, yung GNN, nagsasurvey din po kami din eh. At napakahirap nga yan, sabi ni Kap, dahil science yan eh. Merong aided survey, merong unaided survey. At magastos po yan dahil merong logistics tsaka legwork na ginagawa. Tinigil na ho namin yan kasi alam nyo, bukod sa yung finances natin, talaga nakakapagod, kailangan natin ng maraming tao. Pero natutuwa naman ako, hindi dahil baka sabihin kasi natutuwa ako si Bongo, number 1. Hindi. Dahil kasi nung una naming survey, noong August of 2024, Kap, 2024 last year, sinabi na namin kung sino ang number 1. Yun nga po, si Senator Bongo, na pagka-announce ko, ako'y binatikos na fake news peddler at nag-i-impluwensya daw ako ng mga tao. Yan nga, yung mga ganyan. Pero samantalang pagod na pagod kami, kaya pinatigil ko na yung service na yan dito sa GNN. Pero kung makikita nyo sa screens ninyo ngayon, last year pa lang, tumama na kami sa numero. Except, of course, makikita nyo, si Senadora Amy na number 4, number 5 yata sa una namin survey. Through the months, bumaba at ngayon ay number 17 na siya. Naunahan pa siya ni Senator Tolentino. So, yun lang ang sa akin. Wala naman akong pakialam kung sinong 1, 2, 3, or in fact, yung mga napupusuan ko, wala naman, nasa bottom 20 lahat ng mga napupusuan ko eh. Walang nananalo sa mga nagugusto, except 1 or 2 din na talagang iboboto ko na nasa top 15. Kaya lang, yun nga, I'm very happy na almost the same in survey namin noong August 2024. Up to now, leading up to the 2 weeks to go before the May elections. I'm not saying na ito lalabas. Pero yung survey usually nagkakapare-pareho and then
palagay ko, Kape, yung mga number 10, 11, 12, yan ang mga talagang maglalabanan bandang huli. Nakakatuwa panoodin yan 2 weeks from now. Kasi doon sa experience natin nung huli na mabilis yung bilangan, ganyan na niya, mabilis din ang bilangan. Minuto, nag-iiba ang ranking. So, good luck sa mga national candidates natin. Saya-saya, no? Saya-saya talaga. Oo. Siguro lahat ng mga politikong nanonood ngayon, barangay captains, kagawads, at pati yung mga barangay staff, empleyado ng barangay, excited na mag-May 12, no? Hags Butch, SK Mai. Opo, at meron din pong parte po siguro sa ating mga barangay officials, hindi lamang po sa barangay, pati po sa city and local government units natin, na talaga pong bracing themselves for the election day dahil naghahanda po talaga sila kung ano po ang mangyayari. Sa araw po na yan, pero lahat po tayo ay mag-aabang na lamang po sa magiging resulta at sana nga po ay maiboto po natin lahat po ng karapat-dapat pong maupo sa pwesto. Pero bukod po dyan, sa update po natin dyan sa surveys, meron pa po tayong isa pa pong update tungkol naman po sa dito po sa Makati, ang mayoralty candidates po natin for the election. Nancy Binay po, flags in law, and mayoralty rival Luis Campos, posters inside Makati Barangay Hall. Candidate for Makati Mayor, former Senator Nancy Binay, kakasuhan po ang kandidatong si Luis Campos na kanya pong bayaw at iba pang barangay officials dahil po sa pagpapalagay ng mga tarpaulin sa Makati Barangay Hall. Sinabi po ni Binay na ito po ay isang clear violation ng Omnibus Election Code at ang sabi naman po ni Luis Campos na asawa po ng dating Mayor Abby Binay ay hindi raw po ito nakaposte o nakadikit sa Barangay Hall. Ito po ay nakatiklop at nakalagay po sa isang lamesa para kung sino po ang may gusto ay pwede po itong kuhanin ng madali. Giniit pa po niya na ayon po sa CSC Memorandum Circular number 4 Series of 2025, elected barangay officials and sangguniang kabataan officials are not prohibited in joining partisan political activities. Kags Butch Cap, ano po bang paglilinaw po natin tungkol po dyan sa patakaran po dyan? Sa gawing atin, yung kaso na yan, hindi naman tayo pwede magkomento kasi pag-aaralan pa ng COMELEC, mag-i-issue ng show cause laban sa pinagbintangan si mayoralty candidate Luis Campos. Pero ito lang yung sa barangay tayo, no? Yung CSC Memorandum Circular number 4, Series of 2025, huwag niyong bibiruin yun. Huwag niyong gagamitin ang barangay hall. Hindi namin sinasabi particular itong kaso na ito. Hindi po yan. Ang nakalagay lang dyan, ayon sa Omnibus Election Code at sinabi ng COMELEC at DILG, huwag gagamitin ang barangay hall kahit na pagdidikit o pagdidistribute ng mga tarpaulin. At ang sinasabi ng Civil Service at COMELEC na pinapayagan nilang sumama at mangampanya, mga barangay officials, it doesn't mean na gagamitin mo yung barangay hall. Pwede ka lang sumama. Pero kung ikaw ay kapitan at kagawad, never, ever compromise your barangay. Sumama ka lang, mangampanya ka, pero wag mo ikukompromiso yung barangay nyo. Again, hindi namin sinasabi itong kaso na to. In general, by law, yun ang pinag-uusapan natin. Cap, kayo po. Using daw the taxpayers, di ba? Parang, actually, medyo sa amin po metikuloso kami dyan kasi mahirap po na, yun nga, hindi maiaalis na leader ka kasi ni ganito. Leader ka ni ganyan, pakibigay mo naman yung, kumuha ka ng mga kabataan na walang trabaho, na mga out of school youth, OSY, pagkabitin mo. Okay. Sabi nga ng COMELEC, pwede ang kapitan at ang mga kagawad, SK at chairman at ang kanyang mga SK kagawad na mangampanya o sumuporta sa isang kandidato. Okay. So, kung alimbawang meron akong sarili kong pera, ako'y SK chairman, may mga kabataan, pwede kong paglagayan ng mga posters, di ba? Pwede kong mag-komisyon ng mga tao para pero hindi po dapat para sa akin, again, binagsak sa inyo, sa barangay hall nyo binagsak kasi yun ang pinakamalapit, di alam yung bahay ng SK chairman, pero automatic yung pagbagsak na pagbagsak.
lipat na kaagad. Kasi yung sanctity nung barangay hall supposedly ay hindi nasasagasaan, no? Hindi nadudumihan. Anyways, it happens. Walang perfect. Nangyayari po yan. Kahit kanino, kahit sa siyempre, ganun po yun. Minsan, sa dami ng trabaho ng kapitan, sa dami ng trabaho ng mga kagawad at mga staff, o binagsak na lang, tapos hindi naasikaso, hindi alam ng kapitan, nandun pala yung tarpaulin ng kung sino man. It happens. I-explain nyo lang sa COMELEC kung ba sinokos kayo. Yun. Pero para, yung talagang kinarir ng barangay mula umaga hanggang tanghali, hanggang hapon, office hours yung pamimigay. Medyo barangay na po kasi yun. Saka yung staff, hindi po allowed ayon sa election code. Ang allowed po ay yung mga barangay officials. Kaya po, mamayang segment, pupunta kami dun sa reso na aming ginawa. Ayan. Ayan, kaya nga po merong resolution ginawa ang Barangay ng Mayan, headed by punong barangay Dondon Francisco. Abangan nyo po mamaya yon sapagkat magandang pag-usapan. At least dito matutuon, Kap, yung energy ng barangay, ano? Yes. Ayan. Yun. Maraming salamat po, Kap Dondon at Kags Butch. At yun nga po mga kabarangay, pakaabangan niyo po ang amin pong second segment dahil marami pa po tayong pag-uusapan na tungkol naman po sa isang resolution po nang mula po sa atin pong barangay na Mayan. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay